As usual, wala tayong rice tonight. Guys, yung aking mga pinagpakuluan ng chicken, yung ginagawa kong lumpia, nilagay ko sa freezer, ito yun. Sinalang ko sa apoy na may mainit na tubig. Gisa pala ako dyan ng bawang, sibuyas at saka kamatis. Maraming kamatis kasi macaroni yung gagawin natin. Ito pala yung mga ginamit kong condiments. Paprika, kurkong, masala, pepper, kamon, dry lemon, cinnamon stick at cubes. Dahil veggies sa macaroni gagawin natin, naglagay tayo dyan ng yang kalabasa, tsaka patatas. Parang yan lang yung lulutuin natin, kahit ganyan yan. Ang tagal kaya maluto niyan. Mga 30 minutes nating pinakuluan yan kasi gusto nila malambot. Hindi naman yung malambot na malambot, katamtaman lang. Isinunod natin yung patatas. Hinintay natin hanggang maluto. After 30 minutes, chinek ko na siya. Ang ginamit ko pala guys ay leftover na beef. Pero maayos yan na, okay yan, malinis yan. Kaya ihuli ko siya, isabay ko siya sa macaroni kasi yung macaroni 10 minutes lang naman yun or 15 minutes luto na. At naghiwa na rin pala ako dyan ng third batch ng ating kamatis at saka sibuyas na ilagay natin sa freezer. After 15 minutes, ito na siya guys. Ready to serve na. Handa na rin ako ng lettuce, cucumber at saka ginger dyan. At habang mainit pa, kakain muna tayo ng dinner bago natin ipagpatuloy ang ating ginagawang kamatis, sibuyas na kishna or ginisa. Napakasarap niya kasi nga veggies siya. Lagi kong sasabihin masarap yung niluluto ko guys kasi nauubos nila yan. Kinutkot pa nga yung kaldero. Actually wala namang tutong kasi non-stick kaldero naman yung ginamit ko, hindi siya natututong. At ayan, kakain muna tayo habang sila ay kakain din para hindi lumamig ang ating pagkain. Pagkatapos kumain after naluto yung ating kamatis at saka sibuyas, nilagay muna natin sa refrigerator magdamag. Kinabukasan, pagbaba ko ng 10:30, ito na yung datnan ko sa kusina, napakaraming strawberry. Tsaka mga gulay at mga cauliflower, kung ano-ano pang mga binili na gulay, talong, kalabasa na malaki, kalabasa na maliit. Pero yung alam mo naman yung kalabasa nila dito, hindi katulad ng kalabasa natin na bilog, sa kanila pahaba. Kaya inayos ko yan. Pagkatapos na yan, may dumating na mga pinamalengke. Strawberry, cauliflower, patatas, talong, kalabasa, yung kutsini, yung yang kalabasa at saka malaking kalabasa. Nagluto na rin pala ako dyan ng lunch. Walang pasok pala ngayon. Hamburger, tsaka patatas yung in-order nila kaya pinagluto natin sila. Of course, dahil yun ang lunch nila, yun na rin yung lunch natin. Hindi na tayo nagluto ng kanin, no? Kasi nga, sarap din Sarap kayo makatikim ng pagkain ng mga mayayaman. Pagkain ng mga rich kid. Joke lang. Okay lang naman. Kasi yun naman talaga ang kung ano yung kinakain nila, nakakain mo rin. Kasi nagsasabi naman. Or noon pa naman, sinasabi lagi. Ganun. Kaya ayun. After nating mag-lunch, tapos na rin mag-lunch yung alaga ko. Natulog na yun. Kaya pwede na rin tayo magpahinga. Pahinga tayo ng mga 4 hours today kasi nga walang pasok. Bababa tayo mamayang gabi na. Para sa dinner na naman. Kaya ganun lang. Dito sa abroad, kailangan mo lang ng sipag, tiyaga at determinasyon. Ganun lang lagi. I-enjoy mo lang lagi ang ginagawa mo. Enjoy mo lang lagi ang sarili mo para hindi ka lalong ma-homesick. At saka ito na yung third batch ng ating ginawang kishna. Kishna means ginisang kamatis at saka sibuyas. Meron pa ditong dalawang tray, 20 kilos. Kaso lang hindi pa masyadong hinog kaya nilagay ko muna dyan sa likod ng pinto. After 3 days or 4 days, pwede na natin siyang gawin ulit. Ayan, binalot ko siya, yung third batch ng ating ginawa. Mayroon na tayong 20. Kulang na lang siya ng 10 for 1 month.